Ngayong araw nga pala may pupuntahan nga pala kami. Pupunta nga ulit kami ng SM Fairview ngayon. Pupuntahan ko ulit yung ate ko doon. Kaya pinuntahan ko na to si Renz na nag-iisa kong kasama. Siya din yung magiging videographer ko ngayong araw. Sana all, diba? Kaya nga yan, umalis na nga pala kami. Inumpisa na namin magpedal at gumamit ng lakas. Kasi mahabang-habang lalakbay na naman namin ngayong araw. At pagdating namin dito sa Tungko guys, nagpahinga muna kami. Kasi sobrang init. Alas 12 kasi kami ng tanghali umalis. At dahil bike lang gamit namin, matatagal lang kami pumunta doon. At nung nakapagpahinga-pahinga na nga kami, nag-reach na nga ulit kami. Handa na ulit sumabak sa initan. At mamaya-maya nga guys, nakarating na kami dito sa North Caloocan. At nasabi nga rin pala ni Riz na dito lang din daw sila nakatira dati. At nasabi niya rin na daanan na lang namin pag-uwi. Pero hindi na namin nadaanan yun kasi sobrang lakas ng ulan nung pag-uwi namin. Grabe nga yung nangyari. Halos hindi na kami makauwi. At dahilan ng sobrang lakas talaga ng ulan. At sobrang lakas din ng hangin. At yung ginawa namin, sumilong kami sa gilid. Pero sinubukan muna namin kung kaya talaga lusungin. Pero hindi talaga kaya. Kaya yung ginawa namin, sumilong na lang sa ilalim ng hagdan. Dala lang kami nagantay hanggang sa tumilay lakas ng ulan. At grabe nga guys yung nangyari sa amin nung pauwi. Kung nakita nyo lang talaga yung nangyari sa akin, siguro matatawa din kayo. Grabe ang dami kong pinakitang katangahan. At ito na nga guys, update nga pala. Andito na nga pala kami malapit sa SM Fairview. At mamaya-maya nga guys, ito na nga pala kami. Nakarating na nga pala kami dito sa SM Fairview. Dito kasi sa harap ng SM Fairview sa Robinson, nagtatrabaho yung ate ko. Kaya yan nga, nung nakarating na kami ni Renz, pinuntahan na agad namin. Sakto mag-alas 2 na kami pumunta. Alas 2 kasi duty nun guys. At nandito na nga pala kami sa harap ng Jollibee. At mamaya-maya pagkapasok namin, sinikan muna kami ng bag. At nung nakapasok na kami, nakita ko si Jollibee. Ang sabi, pumasok daw kami at maupo. At naupo na nga pala kami at ayan nga pala yung ginagawa ko. Tamang pakit lang pala ako dyan sa salamin. Pasikat ka boy. Joke lang pala guys, hindi nga pala salamin niya. Binibidyoan nga pala ako ni Renz. At habang nag-aantay nga pala kami, yan nga pala muna yung ginagawa ko. Tamang pakit lang muna tayo sa camera. Inaantay ko nga pala yung ate ko dyan. Kasi kakaalas 2 lang at kaka-duty niya lang. At ayun na nga, dalawa na nga pala kami nagpakit dyan. Tamang pakit nga lang muna kami guys habang nag-aantay. At mamaya-maya guys, ito na nga yung sinasabi ko. Ito na nga pala yung sinasabi kong ate ko nagtatrabaho sa Jollibee. At mamaya-maya nga guys, pumunta na at tinanong kung ano nga daw pala yung gusto namin kainin. At bago nga pala nyo muna tanong yun, tinanong niya muna kami kung saan kami galing. At ang sabi ko, gumala-gala lang at napadaan na rin dito. At ayun na nga, umalis na nga siya para kumuha ng mga kakainin namin. At ito na nga siya nung bumalik na siya. May dala-dala na siyang mga pagkain. At ang sinabi niya nga, sabi niya, boss, order nyo. Charot. At pagkatapos na nga pala i-serve sa amin, umalis na nga agad pala siya. By the way guys, ayun nga pala, sabay nga pala kami kakain dyan. Ay, naantay nga pala muna namin siya bago kami kumain. Kinuha niya muna yung baon niya. At oo nga guys, may sarili na nga siyang baon kasi nga sawa na daw siya sa Jollibee. At ayun na nga, nakabalik na nga siya, sabay-sabay na nga pala kaming kumain diyang tatlo. Tamang kwentuhan muna habang kumakain. Kwentuhan sa bahay at kwentuhan sa aking pagra-rides. At ayun nga pala si Renz, tamang food trip lang. At pasensyahan nyo na nga guys, hindi nga pala maganda yung pagkakabis over.